magsisimula ang ritual sa lahat ng mga kasangkot sa pagdarasal sa templo ng Banjar ng Nayon. Kapag tapos na ang pagdarasal, magkakaroon ng maikling pagtatanghal ng barong na magaganap sa kalsada. Ang sayaw ng barong ay isang estilo ng tradisyonal na Balinese mula sa Bali, Indonesia. Ang sayaw ay nagpapakita ng tungkol sa mitolohiyang paglalarawan ng mga hayop na may supernatural na kapangyarihan at maaaring magprotekta sa mga tao. Sa oras na ito, daang-daang mga tao mula sa mga kalapit na lugar at mga bisitang nakakaalam ay dadagsana sa kalsada. Dito magsisimula ang kasayahan na inaasam-asam ng karamihan. May 1 milyong tradisyon si Ali na ginagawang mas kaakit-akit ang islang ito. Ang ilang mga ritual na ginagawa ng lokal na komunidad ay kadalasang nakakaakit ng mga turista na bumibisita sa Bali. Ang isa sa pinakamasaya at talagang dinarayo ng mga turista ang tradisyon na tinatawag na Umed-Umedan. Regular itong ginaganap tuwing Marso ng buwan sa Denpasar at karamihan ay nilalaro ng mga kabataan. Ang Umed-Umedan na kilala rin bilang dakising ritual ay isang seremonya na ginaganap ng mga kabataan ng Banjar Kaja Sesetan, Denpasar, Bali. Ang Umed-Umedan ay isang tradisyon para sa mga batang babaeng Balinese na may edad na 17 to 30 years old at hindi pa kasal. Ang Umed-Umedan ay nagmula sa wikang Balinese na nangangahulugang Tarik Minari o Tag of War. Ang tradisyong ito ay karaniwang ginaganap sa araw pagkatapos ng Nyepe o ang araw ng katahimikan, isang araw ng pagmumuni-muni na nagbabawal sa pagsindi ng apoy o paggamit ng kuryente, paglalakbay o pagsali sa anumang uri ng libangan. Sa araw ng Ngembak Jenny o maaaring magsindi ng apoy upang salubungin ang bagong taon ng Saka. Ang tradisyon ng Umed-Umedan ay ginagawa upang makilala ng mga tao sa lokal na lugar ang isa't isa at maiwasan ang sakuna. Hanggang ngayon, ito pa rin ang nakagawian ng mga residente ng Banjar Kaja, Pakraman Sesetan Village, Denpasar City. Nagsisimula ang Umed-Umedan sa sama-samang pagdarasal. Pagkatapos, ang mga manlalaro ay nahahati sa mga grupo na binubuo ng mga grupo ng mga lalaki at babae. Bawat grupo ay may kinatawan na magsasagawa ng tag of war sa tulong ng ilan pang mga tao. Ang mga kamay ng mga lalaki ay nakalagay sa mga braso o balakang ng mga babae para magkasalubong sila ng pisngi. Para sa pagtatapos ng laro, magkayakap sila, parang romantiko. Ngunit sa pagsasagawa, mayroon ilang mga patakaran at dapat nilang gawin ito ng magalang. Halimbawa, bawal silang humalik sa labi. Pero ang iba, hindi na nakakapagpigil na halikan sa labi. Bagamat parang eksena sa isang pelikula, ang tradisyong Umed-Umedan ay isinasagawa upang palakasin ang pakiramdam ng pagkakamag-anak sa pagitan ng mga residente. Sa kasaysayan, nagsimula ang tradisyong ito noong 1970s. Sa taong iyon,
maraming residente ng Denpasar ang lumipat at bihirang magkita. Pagkatapos sa pagsasagawa ng tradisyong ito, umaasa silang magiging mas malapit ang relasyon sa isa't isa pagkabalik nila sa kanilang bayan. Ang tradisyon ng tag-of-war ng Umed-Umedan ay may makabuluhang layunin. Ang magtatag ng pakiramdam ng kapatiran sa mga kapwa komunidad sa nayon. Magkayakap sila na nangangahulugan din na hanggang sa makarating sila, mainit at malapit pa rin ang pakiramdam sa bayan. Kahit na ito ay may malalim na kahulugan, sa pagsasanay, madalas may mga nakakatawang bagay na nangyayari. Kaya naman, nakakatuwang panoorin ang tradisyon ng Umed-Umedan sa Denpasar. Bukod dito, magkakaroon din ng water splash event na nagpapadama sa tradisyong ito na mas masaya. Magsisimula ang Umed-Umedan alas 2 ng hapon. Ang mga bisitang nagnanais na ipagdiwang at masaksihan ang kasiyahan ay pinapayuhan na dumating ng mas maaga upang makakuha ng magandang posisyon at pwesto para kumuha ng litrato. At para na rin makapaghanda na protektahan ang mga kamera gamit ang waterproof na pabahay dahil magkakaroon ng mga spray ng tubig sa lahat ng dako sa gitna mismo ng karamihan. Magkakaroon din ng street bazaar kung saan ang mga nagtitinda ng tradisyonal na pagkain, damit at iba pa. Ang live na musika at mga comedy na palabas na inihahatid sa Balinese o bahasa Indonesian ay isinasagawa sa isang entablado para magsimula ang ritual. Kung nagustuhan mo ang ganitong mga video, pakishare na rin sa iyong mga kaibigan at kapamilya. Maraming salamat. God bless! Thank you.